Ayan po, at bago po tayo magtuloy-tuloy ay nais ko lamang pong sagutin yung comment ni Mirna Ragas. Ito po yung kahapon na binasa ko rito yung comment niya na talagang irritable ako. At nakita nyo naman po, nandiyan naman po yan sa comment section, yung kanyang reply na ang sinasabi po niya, sorry po at medyo kwan lang daw, hindi lang daw maganda yung pagkakaayos or pagkakasunod-sunod nung sinabi niya at may explanation naman po siya. At yun naman pong explanation niya ay katanggap-tanggap naman po. Kaya nga, nireplyan ko agad yun, yung comment niya, nireplyan ko agad yun na huwag mo nang intindihin yun, move on na tayo, sana maintindihan mo rin. Ito, sinasabi ko ngayon, sana maintindihan mo rin yung bang tipong sa totoo lang po, tuliro na ako. Napakarami po akong iniisip. Kagaya nga lang po itong mga bata, lalo na yung mga nabakunahang bata, na imaginin mo, ay tuloy-tuloy yung kanilang pagkakasakit dahil lamang dyan sa bakuna na yan. Sige po, huwag mo nang intindihin yon, move on na, at tinatanggap ko yung sorry mo. Kung nakapagsalita man ako ng magaspang din, sorry din. So, kalimutan na natin yon. Okay. At bago tayo pupunta dyan, ay nais ko lamang pong isegue ito na mukhang meron po yatang pinaglalamayan dyan sa Malacanang dahil napakarami pong mga pulis at sundalo na nandyan. At ayon dito sa ating mga speculation na nare-receive, parang may pinaglalamayan yata. At hindi naman kaya yung sinabi ko sa inyo kahapon na yung nadulas sa hagdanan at nabali ang lieg, hindi naman kaya yon. So, ganun pa man, wala rin po akong alam kung ngayon ba ay pinaglalamayan na nga ba o ano po, wala po rin akong alam at alam nyo naman po na malayo ako dyan. So, gusto ko lamang pong ibalita yan. Ngayon po ay sige, uunahin na po muna natin itong ating mga OFW. Kasi may mga comment din po dyan yung mga OFW natin. Ay sigurado po kasi ako yung ituturo ko sa inyo na inyong gagawin ay malamang sa malamang wala po yan doon sa kanila sa abroad or sa, lalo na po kung mga OFW ito, ay saan naman sila maghahagilap nung ituturo ko sa inyo. Yun po ang malaki kong problema. Pero may solution pa po. Ito po, attention po sa lahat ng mga OFW natin abroad or either hindi man, mga kung ano man dyan ang status ninyo, kung kayo citizen na dyan at nabakunahan kayo. At alam ko, sabi ko nga na wala kayong makukuha ng aking ituturo. Ay ito lang pangsamantala ang inyong gagawin. Ano po? Para lang para lang kumbaga matutulog lang muna yung virus na in-injection nila sa inyo. Ibig sabihin, patutulogin lang po natin dito at pag-uwi nyo po ng Pilipinas, kaya nga po i-record nyo na po itong sinasabi ko para hindi nyo po makakalimutan. So, pangsamantala, ang gagawin nyo mga OFW, yung gusto pong sumunod nito, ay ito lamang po ang gagawin ninyo. Huwag lang po kayo, kasi ilan na, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So, magto 26 years na. Ay, ano yan? Mag 7 years ba? 16, 19, 20. So, 26 ngayon. So, mag 6 years na po ngayon yung magmula nung nabakunahan kayo, ay malamang po sa malamang ay activated na po yung kanyan. Nagpo-form na po or nakapag-forma na ng cancer na nandyan sa inyong mga katawan na yan. At kaya po, ito lamang po ang gagawin ninyo, kayong mga OFW na
na yung mga naniniwala din sa atin, ay kung hindi naman kayo maniwala, okay lang po. Ibaliwala niyo po itong sinasabi ko. Ano? At pangsamantala po, habang nandiyan kayo sa abroad na pinagtatrabahoan ninyo, huwag lang po kayong kumain ng hipon. Naku po, napakasarap pa naman yan. Grabe, ang mga masarap yan eh. At pusit, at saka mga crabs na yan, yan po ang wag na wag niyong kakainin magmula ngayon. Okay po. Sa prutas naman po, wag po kayong kumain ng pinya. Ano, yan lang po. Apat lang po yan. Puset, hipon, crabs, at saka itong pinya. Yan lang po ang wag niyong kainin para hindi po hindi po maging aktibo yung pagde-develop ng cancer niyan, ano? At sabi ko nga po, pag-uwi nyo rito sa Pilipinas, ay saka nyo po gawin yung aking ituturo. Wala pa po akong itinuturo dahil sabi ko nga po, kung pinag-iisipan po natin ngayon kung paano ba ang pagde-deliver ko yung sa mga GCash, ano yun? Ano yun? Group chat na yan, marami pong nandyan po sa mga comment, ang dami, naguguluhan din po ako. At may mga nagsasabi na mahirap daw yon. Ewan ko, hindi ko na rin po alam. Pero ganito lang po, yun po ang malaking kong problema. At sa totoo lang po ay kahit naman po nagagalit ako doon sa mga bashers ko. Sa totoo lang po, masama din po ang loob ko na hindi ituro sa kanila. Kahit sa totoo lang po, ganun po ako. Sa umpisa talagang galit ako doon sa mga pambabatikos nila sa akin. Pero, paano po kaya yung mga anak nito, yung mga kamag-anak nito, kung hindi natin sila turuan din? Yun po ang iniisip ko talaga. Ang dami kong isipin talaga. Sa totoo lang po. Ang dami kong isipin. Pero ito lamang po yung masasabi ko, patuloy lang po yung inyong panonood sa umpisa hanggang sa matapos itong dinadaldal ko. Dahil baka malamang sa malamang ay kung wala talagang ano pa man na magawang paraan o ano. Kasi ang dami po rito mga comment din eh. At di ko po maintindihan talaga. Ano ba yun? Saan ba yun? Okay. Ito po magbabasa lang po ako ng ibang bandito. Sir John, sobrang interesado talaga kaming mag-asawa sa ituturo mo na yan, gamot kasi pareho talaga kami sa baksin. Problema ko lang po kung sakali man sa GC ipadaan mo, ipagdadasal ko po na isama po ako mai-add sa GC po. Maraming salamat. Ayan. At mayroon pa pong mga iba. Sir John, thank you sa lahat ng itinuro mo na gamot sa COVID. Ginawa ko. Maraming salamat po. Ito na naman tayo eh. Nag-comment na naman ito na malasado. Ano ang pagsasabi mo na ginagawa mo yung itinuro ko? Wala pa ako itinuturo. Ha? Nako. Ayoko na lang pangalanan to. Thank you sa lahat ng itinuro mo na gamot sa COVID. Ginagawa ko. Maraming salamat, sir. Wala pa akong itinuturo. Hindi kaya isa ka rin siya na ito yata yung talagang napapraning na ng gusto. Wala pa akong tinuturo. Ganyan na yung comment mo. O galiin nyo pong pakinggan. Panuurin ito. Hindi po ako nagbibiro dito. Delikado po ito. Maniwala kayo sa akin. At yan pa yung mga ibang mga comment pa rito. Ito pa. Sir John,
4 na anak ko po, nagpabakuna ako po at yung isa kong anak hindi po nagpabakuna. Ano po ang gagawin ko po, sir? Salamat po. Ang gagawin mo lang naman, sinasabi ko sa inyo, manood lang. Panoorin nyo. Itong dinadaldal ko rito, magmula ngayon, yung mga interesado rito, magmula ngayon dito kayo tumutok. Panoorin mo hanggang matapos. Dahil baka mamaya magbitaw ako rito ng kung ano. Ha? Ito pa. Hingi po ako ng kagamutan. Salamat po. Wala po akong sinabing mamimigay ako ng gamot. Okay? Wala. Hingi po ako ng kagamutan. Salamat po. Ganon ka? Ay kung ito siguro, dito mo mahahalata yung hindi nanonood eh. Una, wala ako sinabi rito magbibigay ako ng gamot. Magbibigay ako ng, magtuturo ako at kayo ang gagawa. Hindi ako ang magbibigay ng gamot. Kaya ang dami po talaga, dito po ako nag-aalala na baka talaga walang makasunod. Kaya gusto ko siguraduhin itong sinasabi ko na maintindihan talaga. Dito makikita nyo hindi talaga naiintindihan. Ay, wala akong sinasabing magbibigay ako ng gamot ha. Magtuturo ako ng gamot, kayo ang gagawa. Ay, Diyos ko naman, ano ba itong mga taong ito? Ito pa yung sinasabi ko. Maiba tayo. Tama po kayo, sir, lahat ng online na mga supplement walang effect. Dami ko nabili dyan na isa, walang nabago sa mga sakit ko. Nanluloko talaga sila. Minsan ginagamit pa si Doc Willie at Doc Lisa. Dami na talaga manluloko. See? Ayan po. Isa lang naman po yung sinasabi ko sa inyo. Di ba? Kung talaga pong gusto nilang na tumulong sa tao, magturo sila na hindi sila nagpapabayad. Ang kaso po, pagkamahal-mahal po ito mga ito. Kapag kami nagturo po sa inyo, sinasabi ko na po sa inyo, na yan ay maniningil. Huwag nyo nang pansinin yan. Ang totoong nagmamalasakit, yung magtuturo ka ng kabutihan sa kapwa mo na wala silang binabayaran. Yan lamang po. Yan po ang pakatandaan ninyo. At yun. So, doon po sa mga kung ito, yung group chat, ay mag-isip pa po kayo ng iba pa. Dahil marami pong mga kumukontra din. Dahil nga, kailangan para po pala yun na mag-apply sila, ano yun, mag-request sila. At saka dapat daw, ako raw mismo, ay hindi ko nga po alam yan eh. Ang gagawa ng group chat. At sasabihin na sa sekretary ko, ay unang-una, di ganun din, dito rin ang admin nito, iniiwas ko na nga ito eh. At ang gusto ko na sana, yung pag nagbigay ako ng magturo na ako dyan, mababasa na ninyong lahat. So marami pa palang kuskus balungos yan. Okay? So ayan po. Okay. Ito po ay rambul-rambul na po natin kung ito. Topic ano? Isa pa po pala dito sa mga nagre-request nagpe-friend request doon sa June Birana. Tapos nakalock yung inyong profile. Hindi po tanga yung sekretary ko para i-accept kayo. Unang-una, ang turing po namin dyan, either magnanakaw kayo o aswang kayo. Hindi kayo nag-iisip. Hindi na kayo nahiya na magpe-friend request kayo. Tapos nakalock yung account ninyo, ay di magnanakaw kayo. Pasensyahan po talaga, sinabi ko maiksi yung pasensya ko ngayon.
marami po akong, hindi lang po kayo iniintindi ko, napakarami ko pong iniintindi. Iniisip ko talagang kung itong mga kabataan talaga na ito na mga na-injection na yung bang tipong magsisimula pa lang ng kasila ng kanilang pangarap, mapuputol na dahil lamang dito sa buwisit na COVID na ito, na vaccine na ito. Kaya po, tolero sa ako sa totoo lang, kaya kon lang. Ha? Magre-request kayo, nakalaki ang kaninyo. Pakatandaan ninyo, kung yan ay nagagawa niyo sa iba, sa akin huwag niyong gawin. Dahil ituturing ko kayong aswang. Ituturing ko kayong mga, ano yon? Yung lumilipad na putol ang katawan? Ano ba yun? Yan, basta. Ano yun? Basta yun, putol ang kwa na lumilipad-lipad. Yan. Ganyan po yung mga nakalakang ang profile na nagpe-friend request. Hindi napapansin? Dinidelete agad yon ng sekretary ko. Okay. Ngayon, ang pinag-uusapan po kasi natin dito, yung balita na ngayong 2020 ay ngayon 2030 ay mamamatay yung mga nabakunahan ng vaccine. Ayun naman po ay ano pa man yun, totoo man o hindi yun, siniseryoso ko po yun. Una, pwedeng mangyari, pwedeng hindi. Kasi kung hindi man mangyari na magkamatay kayo sa 2030, wala rin po, inutil na kayo noon. Alam niyo kung bakit? Ay ngayon pa lang nagde-develop na yung cancer sa inyong mga katawan. Ito na lang po ang tanong ko sa inyo. Doon po sa nabakunahan, wala pa rin po bukang napapansin. Marami po akong dito, marami akong galing dito sa akin. Talaga nag-iiyakan. Dahil ang sinasabi nila sa akin, magmula daw nung nabakunahan, after 2 years daw, nang mabakunahan sila, ay naramdaman na nila yung panlalabo ng mata, naramdaman daw nila yung minsan daw, nagugulat daw sila dahil parang sa ibang parte ng katawan nila, parang may kuryente. Ganun po. Kuminsan daw dito sa noo, kuminsan daw dito sa tagiliran, para daw may kuryente. Ay, hindi naman daw nila nararamdaman niya noon. Marami pa rin po diyan nagsasabi na magmula daw noon ay may hingal na sila. Hinihingal sila. Kaya yun, ito po yung sinasabi ko. Hindi man kayo magkamatay sa 2030. Yun din po yun. Doon din po kayo mapupunta. Dahil nandyan na po nagde-develop na. Kaya ugaliin nyo lang po, yung sinasabi ko pong mga nandoon sa abroad, ay maging yung nandito sa Pilipinas, ugaliin nyo na po yung sinasabi ko na huwag muna kayong kumain ng yung pinya, sinasabi ko, pusit, hipon, crabs, huwag po muna. Kasi yan po yung nagpapasigla sa cancer cell. Yung mga pagkain na yan. So ngayon, pagka naka-take na kayo ng aking ituturo, adi, saka na, palampasin nyo lang ng 2 buwan yon, pwede na ulit kayong kumain. Paano hindi magkakakuryente yung minsan na nararamdaman ng kuryente? Ay mayroon na ngang lead dyan sa katawan mo. Kaya ganun. Anyway, yung nagsasabi nga na pananakot daw itong sa akin, ano ba ang mapapala ako na magsabi kung nananakot ako? Wala po akong mapapala doon. Dahil unang-una, hindi naman ako nagsabi rito na ganito, mamamatay kayo sa 2030, ay sundin niyo itong sinasabi ko tapos magbayad kayo sa akin. Wala pong ganun di ba? Wala po ako sinisingil sa inyo kahit na sintabos. Kaya doon na lang po tayo mag-isip Samantalang hindi niyo ba napapansin sa akin? Bakit ako nagagalit?
Dahil nga nagagalit po ako dahil sa kagustuhan ko lang pong makon kayo. Malaman ninyo yung ituturo ko pa. Para makon po kayo, may kaalaman kayo at malibre kayo sa mga ganyang sakit. Hindi man kayo magkamatay eh. Pero pagka nandiyan na po yung cancer, sinasabi ko sa inyo, mamamatay kayo sa gastos. Yun lang po yan. Sana nagkakaintindihan tayo at naiintindihan ninyo yan. Ngayon, ito na lang po ha, ugaliin nyo pong panuorin ito. Araw-araw po akong mag-upload yan. Baka sabihin ko na po rito at okay lang po na malaman na rin itong mga nang babastos sa akin. Kasi parang hindi ko po talaga matanggap or maatim sa sarili ko. Lalo na yung mga kamag-anak nila, wala naman silang kinalaman sa kabastusan nitong nagko-comment sa akin. Ay wala naman silang kinalaman yung mga anak nila, yung mga kamag-anak nila. Pati sila madadamay lang dahil sa mapagtanim lang ako. Pero sa totoo lang po, hindi ko ugali talaga yon. Maaring makakapagsalita ako sa una ng masakit. Pero ang totoo po nun, dahil gusto ko lang po kayong turuan. Pero hindi ibig sabihin ay talagang yun na po yung karakter ko. Dahil kung ganun po ang karakter ko, abay bakit ko pa ginagawa ito, nag-aaksaya ako ng oras na ganito. Katunayan, ay namimiss ko na rin po yung may mga patugtog-tugtog tayo dito, yung may mga pa-joke-joke ako rito, yung mga tawa-tawa natin dito. Kaya nagsasabi kayo minsan dyan na pati kayo nahahawa sa tawa ko. Namimiss ko na rin po yun. Kaya lang ngayon po hindi ko po magawa talaga dahil gusto ko pong muna seryosohin muna ito. At ang gusto ko nga po sana talaga rito, lahat kayo yung sana nga lang lahat kayo makapanood dito. Kaya yun po sinasabi ko na kung hindi masama sa loob ninyo, i-share nyo na po itong mga ginagawa kong video. Or either personal nyong sabihin dyan sa mga kapitbahay ninyo na mag-subscribe na rin dito para malawak po yung mararating nitong video natin ito para marami po yung panood dito. Isa pa po, may tinawagan po ako sa PGH San Lazaro at saka sa Jose Reyes Hospital. Kasi kung inyo pong matatandaan, sinasabi ko po dyan, napakarami ko pong mga scholar na pinatapos sa magkakaibang mga kurso. May mga nurse po dyan, may mga accountant po yan, or basta kahit na anong mga kurso yan. Yan po yung mga sinasabi ko sa inyo na mga taon-taon po ay nagpapatapos tayo ng 300 na estudyante. Kaya po, kagaya niyan sinasabi ko, may mga nagtatrabaho po sa mga hospital na yan. May mga tinawagan po ako dyan, Jose Reyes, San Lazaro na yan, at saka itong PGH. At tinanong ko lang sa kanila kung ano ba ang sitwasyon dyan sa mga hospital na pinagtatrabaho nila. Alam niyo po ang sagot sa akin. Nako, daddy. Kasi daddy po ang tawag sa akin ng mga scholar ko eh. Nako, daddy. Hindi ko alam kung magsasabi ako ng totoo sa iyo. Dahil alam ko, apektado ka. Napakarami daw po palang mga bata ang nag-undergo ng dialysis. Mga bata pa po raw yan. Ang babata pa raw po. Imagine mo nag-undergo na ng dialysis. Napakarami daw po yan. Wala pong tigil yan.
So, yun po. At yung iba pong mga detalye, hindi na po ako nagtanong. Dahil ang iniisip ko lang po kasi, yung imaginin mo, ang babata pa nitong mga ito, makikitil lang ang buhay nila dahil dyan sa mga taong mga demonyo na hindi man lang nila naabot yung kanilang mga pangarap sa buhay, na samantalang mahaba pa yung kanilang lalakbayin, mahaba pa yung kanilang buhay, na kung ano man yung kanilang mga pangarap pa sa buhay. Pero ayan na po, tinanong ko kung ano-ano mga sakit, kung bakit nagda-dialysis sila. Iisa po ang sinasabi sa akin, epekto nga raw po ng bakuna. Yan po yung yan po ang napakalungkot na nalaman ko. Kaya pagdating po kasi sa bata, mahina po ako dyan eh. Kasi parang yung bang tipong hindi man lang natin nabigyan ng pagkakataon na ma-explore muna nila yung ganda ng mundo. Doon sa murang edad nila ay magpapahinga sila ng ganun-ganun lang. Hindi mo, ang dami raw pong nagda-dialysis ngayon. Sobra. Mayroon po akong ipaparinig sa inyo na ito pong bangag na ito, wala pong tigil sa kauutang ng pira. Ay ito mukhang bangkay na itong hayop na ito eh. Pero sige pa rin. Wala pa rin tigil sa kauutang ng hayop na ito. Ito po Sabi ko na nga ba, pag nagsasalita ng ganito to, baon na naman tayo sa utang ba? Kanina lang nag-post ako patungkol dito, ilang oras lang lumipas, nangyari na. May utang na naman tayo na $800 million sa World Bank. Kung i-convert natin sa piso, humigit kumulang, nasa 47 billion lang naman. Kaya tayong mga Pilipino, magbanat pa tayo ng buto para may pambayad tayo sa inutang ng balag sa palasyo. Dahil siguradong hindi na naman mabunta to sa mga proyekto, kundi sa mga kawatang politiko na nasa Kongreso at Senado na mga luko-luko. Ulit. Sabi ko na nga ba, pag nagsasalita ng ganito to, baon na naman tayo sa utang ba? Kanina lang nag-post ako patungkol dito, ilang oras lang lumipas, nangyari na. May utang na naman tayo na $800 million sa World Bank. Kung i-convert natin sa piso, humigit kumulang, nasa 47 billion lang naman. Kaya tayong mga Pilipino, magbanat pa tayo ng buto para may pambayad tayo sa inutang ng balag sa palasyo. Dahil siguradong hindi na naman mabunta to sa mga proyekto, kundi sa mga kawatang politiko na nasa Kongreso at Senado na mga luko-luko. Tapos habang naglalangoy sa pira itong mga putang inan to, ayun, kadami-daming mga nasa kalbaryo ang sinasapit ng mga kababayan natin, mapabata, mapamatanda, nandyan at nagda-dialysis sila. Grabe ang kademonyo ng bangag na ito. Kaya nga sinasabi ko, kayong mga putang inang mga politiko kayo, mamatay na lang kayong lahat. Huwag na kayo mandamay ng putang ina nyo. Yan lang masabi ko. At kung kahapon po ay nagpaalala ako na delikado po yung matanda na magpapatira pa sa bata. Kagaya po ditong ipinakita ko kahapon na 69 years old nagpatira sa 34 years old na bata. Patay po yung matandang babae, lula. Kaya po ang para po maging maging patas tayo dito at pare-pareho po tayo nagbibigay ng advice, ay magbibigay na rin po ako ng advice dito sa ating kagalang-galang na si Delilah na huwag magpapatira.
Lalo na kung bata ang titira. Dahil baka magaya ka dito sa namatay na lula. Yan lamang po siguro ang maipapayo ko. Again, ugaliin nyo pong panoorin ng buo itong mga i-upload kong mga video. Dahil baka dito ay sa mga susunod na araw ay bibitawan ko na yung ituturo ko sa inyo. At dito po sa mga nagko-comment na mga bigay ako ng lunas, ang lunas po, manood kayo dito sa video ko. At una, loaded na yung messenger ko. Kaya hindi ko po alam kung paano pa tayo group chat. Hindi ko rin po talaga alam yan. Kaya nga po yun ang bahala po kayo kung mayroong tatayo na gumawa niyan. Okay lang din po. At yan po yun po nasabi ko na ba yung tungkol sa mga OFW. Yun po sa mga OFW, hanggat pagka meron na ako itinuro dito at hindi available dyan sa inyo, saan man sulok kayo ng daigdig naroon ngayon, pag hindi available yung itinuro ko, yun lang po ang gawin ninyo na pangsamantala lang naman yun. Hanggat hindi kayo nakakagawa ng ituturo ko. Kasi pag wala nga dyan sa inyo, parang kumbaga, patutulogin nyo lang yung mga cancer cells na nagde-develop sa katawan ninyo. Sigurado na po yan. Kahit naman po sa kanino kayo magtanong. Yan pong bakuna na yan ay virus po yan, lason po yan. Kaya nga business yan. Anyway, yun po. Inuulit ko lang po. Ano yun? Hipon. Napakasarap pa naman yan. Pusit. Ang sarap niyan. Itong crabs. Masarap din po yan. Sa prutas po. Ang iwasan nyo pong kainin dyan yung pinya. So, 4 lang po yan. Napangsamantala lang naman. Kapag ka nakauwi kayo rito sa Pilipinas at nagawa ninyo yung aking itinuro, pwede na ulit kayong kumain yan. Pangsamantala. Maging ito po nandito sa Pilipinas. Hanggat wala pa po akong itinuturo, ngayon lang po simulan ninyo. Yung huwag kumain ng pusit, hipon, crabs, at saka itong pagkain ng pinya. Yan lang po. At pasensya na po kayo at yan lamang po ay yung aking may tutulong sa inyo. At bagamat hindi po ako masyadong sanay sa pagpapaliwanag ng ganito, ay siguro naman naiintindihan ninyo. So, pangsamantala po ay putulin ko na muna ito. Panatilihin nyo po mga agad. Panoorin ng buo itong video ko. At basta kung meron po kayong time, mag-recruit na rin po kayo na magsusubscribe dito sa Berana Live Studio TV para sa ganun ay marami pong mararating itong ating mga i-upload pang mga video tungkol dyan sa bakuna na yan. Maraming salamat at sa lahat po ng aking mga subscriber, mahal na mahal ko po kayong lahat.